Hello, hello. Welcome, welcome, amor. Kumusta? Hi, hello po. Ala, Di ba ang tagal na? oo, wait lang. Mm-mm. Thank you guys for being here. Diba? This will actually be the very first, pinakauna to siya na mag-one-on-one kami ni Miss Catering, diba? Ang Yes, ganda. Fresh. nanginginig ako. Grabe naman. Huwag, uy. Parang kinakabahan ako. Okay lang yan, uy. Share mo to kay ate kasi sinabihan ko siya kanina. Excited din yun. Guys, can you share this to to ate, to Aling Myrna? Kasi sinabihan ko siya kanina. Talaga, nakakaya na. Nanginginig almoranas ko. This is, you know what? Parang ano siya, para siyang awkward na ewan. Kasi, good morning, Aunt God. Hello, hello. Thank you for being here. Hi, Jasmine. Hello, I see you. Thank you for being here. Ano, kasi 'di ba like we've done so many live streams together yung show natin dati. Kasama si Greg, si Ate, si Aling Mirna, tsaka ikaw. So parang Kamusta na pala si Sir Greg? ha? Kamusta na pala si Sir Greg? Andiyan ba siya ngayon? Oo, andun sila sa likod para hindi sila magulo ng mga bata. Magsimula na tayo. Wait lang. So, hello everyone. Ito na naman kami. Oh my God. Para asaya kasi para andito na naman tayo. Para ang dami na naman pumasok sa isip ko kasi ang dami nating memories, ang dami nating pinagsamahan dito. Parang ang dami kong gustong sabihin. Charat! Uy. Hi Anton, how are you? Sige. Manager! Kumusta? I see you. Thank you for being here. Sige, magsimula na tayo ha. Okay, sige. Sige. Oh, sabi ni Jasmine, no, ang ganda ng kumari kong expired. Thank you so much. Sarang iyot. Agi, oh my God. Okay, sige. Okay, go. Hi, my name is Jenny. This is my voice, Clean Cash Voice. And today we have a very special guest, no other than Miss Catering. Thank you for coming back. So, di ba, like halos araw-araw ka naman nagla-live, but for the sake sa mga tao na hindi ka pa, posible naman, hindi ka kilala ng mga tao, pero sige, i-introduce mo yung sarili mo. Yes, hello everyone. It's me. I'm your catering services. So, I'm here now to back to Ma'am Clean Coach. We have a one-on-one interview. Yes, because we have a lot of missing of memories because I'm very emotional because people is come and go. So I'm thinking what happened. So thank you for having ulit. So that's it. So start the mission complete. Hello, Jenny. Oh my God. Thank you for being here. Sige, ito, magsimula tayo sa social media journey mo. I'm sure na-share mo na sa pretty much sa lahat ng mga tao kung bakit. Pero, ikwento mo uli, paano nagsimula ang Miss Catering dito sa social media? Yes, so ayun, nagsimula ako sa mga kausap na foreigner. Ang dami kong sinimulan kasi, sa social media, pag ganun-ganun lang, minsan iingay ka, minsan ganun-ganun lang. Tapos, yun, kailangan nating lumaban. Masaya naman, pero nakakalungkot din kasi mahirap din gumawa ng video kung paano mo
mapapasaya yung mga tao. Siyempre may ano din tayo, may problema din tayo sa buhay, sa pamilya, pero sa kabila ng lahat, kailangan mo pa rin gumawa ng video para mapasaya yung mga tao kasi dyan yung pinagkukunan mo source of income. So, doon ako nagsimula sa catering to your mother hanggat itinuloy-tuloy ko. Tas ang saya naman pagiging isang vlogger kasi marami kang nakikilalang tao, marami kang may experience na mga bagay na hindi mo may experience. At thank you sa mga taong tumulong sa akin, dumaan sa buhay ko kahit na pabago-bago, may mga taong dumadating sa buhay natin na bigla na lang nawawala. Nakakalungkot kasi people is come and go. Yun lang. Iiyak ka. Wala lang kasi naalala ko lang yung part na masaya tayo kasama sila Aling Myrna. Ano ba yan? Kakasimula pa lang natin. Ay, naka. Hindi, naiyak lang ako. Kasi darating yung time na magiging alala na lang yun. Uy. Pero kahit ganon, hindi ko nakakalimutan yung mga taong tumulong sa akin. Amor. Kahit na may mga taong dumating sa buhay natin na bigla lang nawawala, yung mga tao natin na nakikita sumusuporta sa atin, tapos bigla na lang nawawala. Amor, uy. Sakit pero kailangan tanggapin. Yun lang talaga yung gusto kong sabihin. Masaya ako. Ay, iyak ako. Sabi ko nga sana, kung pwede lang ibalik yung time na yon na masaya tayo. Nagla-live tayo kasama sila. Aling Myrna, si Sir Chino. Yun na, ang dami natin pinagsamahan. Pero may kanya-kanya tayong buhay na kailangan natin unahin. Pero hindi natin sila nakakalimutan. At alam ko sa sarili ko na hindi ako nagkulang sa mga taong tumulong sa akin. Hindi ako nagkulang sa pagpapasalamat. Oh. Ganon. Ano ba yan? Kakasimula pa lang natin, nag-iyakan na. Pero you know what, naintindihan ko naman guys, sa mga hindi, parang alam naman ng lahat, di ba nag-show tayo last year, mga ilang buwan din yun. Naiintindihan ko kung saan, ano ang pinanggagalingan ni Miss Catering kasi marami din naman kasi kaming pinagsamahan. Di ba? Like, ano ba yun? Like, every week tayo nag-show, di ba? Tapos yung mga tawanan talaga na halos mamatay na talaga tayo kakatawa. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Like it's something that na hindi ko like I will keep in my heart. Kasi ang dami din nating napasaya nun. Oo, Nix, totoo. Yes, masaya tayo nun, no? Parang wala tayong problema. Para sa akin, masaya dati yung TikTok eh. Parang walang away, walang siraan, ganyan-ganyan. Parang happy-happy lang. Kasi bumalik tayo doon. Parang naikwento mo na din na dahil sa catering to your mother, ginawa mong Miss Catering yung username mo. So, nung tinatranslate ko mag-Tagalog kasi alam ko hindi ka Bisaya. So, nung time na yun na gusto mong pasukin talaga ang social media, sino yung nagpursige sa'yo na, sige, go Miss Catering, gawin mo? Or ikaw lang talaga? Ako lang kasi hindi pa ako sikat, gumagawa na ako ng mga video, mga katatawanan, ang kalug ko talaga. Tapos, nag-video ako, nakausap ko yung AFAM, doon nagsimula, tapos ipinasok ko yun. Siguro ang dami kong mga bagay na experience kasi lahat ng mga account ko, lahat, pero
kahit ganun, lumalaban ako, gumagawa ako ulit ng account. Tapos naisip ko na okay lang din kahit na nababan ako, bumabalik ako sa ano, kasi kahit papaano nagagawa ko rin ng paraan para umangat ulit. So yun, so masaya ako bilang isang vlogger. Ang laki ng tulong sa pamilya ko. Nakakapag-provide kami ng pagkain araw-araw. Ang laki ng pinagbago. Ay, hindi kagaya dati. Hindi kagaya dati na ang hirap. Ang hirap maging construction. Naiinitan ka pa, gutom ka pa. Kaya, ang laki ng pagpapasalamat ko na nakilala ako at naging isa akong vlogger. Yun lang. Comment dito, sino ba yung nag-comment kanina na sa lang niya na-realize kung saan nanggaling ang Miss Catering. So, I'm thinking siguro meron pang hindi nakakaalam ng story kung ano yung ginagawa nyo before before ka nag-social media. Yung anong ginagawa ko before? Yung wala pa ako sa social media? Wala. Yung dati yung ginagawa ko dati, nag-construction worker ako. Nag-construction ako, ang tagal ko, mga 8 years ata, 10 years, nag-construction ako. Tapos nagtrabaho ako sa Maynila. Tapos, ayun, ang dami ko in-experience kasi hindi na ako nag-aral noon. Kasi sa hirap ng buhay, hindi na ako nag-aral. Kasi wala nang tutulong sa pamilya ko, namatay na yung tatay ko, tapos yung mga kapatid ko may mga asawa na. Tapos kailangan ko mag-work, kailangan ko sumikap. Kaya ang dami kong na-experience sa buhay. Ang dami kong na-experience na mga karanasan, ang hirap. Kaya doon nagsimula ako mag-social media. So, Ang hirap na-mention mo yung tatay mo. Na-mention mo ang tatay mo. Anong nangyari? Like, ilang taon na since namatay yung father mo? 2010 pa siya namatay. Matagal na, ilang years na, 14 years na ata. Hindi ko alam, ganun. 10 years old pa lang ako noon. Namatay siya. Pero ano yung relationship mo sa father mo before siya nawala? Anong relation? No, like nung nawala siya sa mundo, nung namatay siya, like okay ba yung takbo ng relationship nyo, like when Okay naman kasi bata pa lang ako, parang ipinangalan niya sa akin Amor. Tapos masaya yun kasi pag nag-aaral ako, pinupuntahan niya ako sa school. Binibigyan niya ako ng baon, pupunta niya siya sa school. Lalo na pag may sayo-sayo ako, ayaw kong ipakita na malambot ako, bakla ako. Nandun siya, nanunood, tapos pinapauwi ko siya. Minsan sumasayaw ko, sumasali ako ng mga festival, ati-atihan, ganon. Nandun yan siya, nanonood, tapos binibigyan niya ako ng banana cue. Binibigyan niya ako ng snack. Yun. Tapos, yung ginagawa ko, pinapauwi ko siya kasi ayoko nakikita niya akong malambot, nahihiya ako. Pero, tanggap niya naman ako. Ganon. Masaya dati yung buhay namin, nung buhay pa yung tatay ko. Kasi, thank you. Nung hindi pa ako nag-vlog, buhay pa yung tatay ko. Kahit construction lang yung tatay ko, nakakakain kami 3 times a day. Oo. Kahit yung tinapay, nahati-hati niya para lang magkasya kami magkakapatid. Oo. Pagising namin yan, may almusal na sa lamesa, tapos malinis na yung bahay. Yung tatay ko kasi yung nagwawalis ng lahat. Lahat ng bahay namin, siya yung naglilinis bago siya pumasok ng construction. Tapos, nung namatay na yung tatay ko, din ko na-realize na parang may kulang, parang may pinagbago. Kung dati, nung buhay pa yung tatay ko, nakakain kami 3 times a day. Kahit inaano lang, kahit binabudget-budget lang,
inaano lang yung pagkain namin. Nakakain kami 3 times a day. Nung nawala na, nung kami na lang ni nanay, parang hindi na kami nakakain 3 times a day, mga once a day. Priority namin gabi kami kumain, or minsan 2 beses kami kumain sa isang araw. Minsan nga pag nagko-construction ako, binabudget ko yung pera ko pang bigas, pang ulam. Tapos pag nagugutom ako, mini-message ko yung mga kaibigan ko na, Mare, pwedeng makikain, pwede bang dati meron din nag-i-invite sa akin makipag-inom. Umiinom ako kahit wala akong kain para lang makakain ako sa pulutan. Ninananam ko yung pulutan para lang mabusog ako. Tapos minsan yung pulutan, nilagay ko sa bulsa ko. Tapos pag uwi ko, kakain ako kasi dati pag wala kaming ulam, yun inuulam ko, ninalagay ko sa bulsa ko yung pulutan ko. Nalagay ko para pag uwi ko kakain ako. Yun, ang hirap dati. Tapos minsan nga sa gutom, ako pa yung makapal yung mukha, parang mini-message ko, parang nakulitan na yung mga kaibigan ko na ganyan, palagi na lang ako nang hihingi. Tapos may kaibigan ako dito, kapitbahay namin, humihingi ako ng ulam. Yung ulam nila bilang lang. Sabi ko, bukla, pahingin naman ako ng isang isda, yung maliit lang ganyan. Pinapasok niya sa bintana. Oo, tas nilalagay ko sa daon ng saging, tas pag uwi ko, kakain ako. Oo, ganun kasi dito sa amin. Minsan yung kapatid ko, pinabawasan ko yung kanin nila, ninanakaw ko. Para lang makakain ako. Ninanakaw ko, kumakain ako. Pero ngayon, nasusuklian ko na, natutulungan ko na sila, lalong-lalo na yung mga pamangking ko. Pinapriorito ko. Ganyan. So, grabe yung naranasan ko dati. Dati nagnanakaw ako ng mga nyog. Binibenta ko yung nyog. Tapos, para kumita. 3 piso lang yung nyog dito sa amin. Ang hirap, tapos umaakit ako ng puno ng nyog. Tapos, yung construction ko, nag-hollow blocks ako kahit ang init-init. Ganon, ang hirap. Ang hirap ng mga naranasan ko. Pero about your father, di ba na-mention mo kanina na parang supportive naman yung tatay mo. Kailan ka nag-open up sa kanya? Kasi di ba sinabi mo kanina, pinapauwi mo siya para hindi kanya makita na parang sumasayaw ka. Kailan ka nag-open up sa kanya? Ano yung, di ba, kasi wala na siya. Pero ilang, how do I say this? Yung, Ano ko nag-amin na bakla ako? before siya, Hindi ako nag-amin na bakla ako kasi nakikita na niya at alam na niya. Tas hindi siya nagalit. Siya nga nagpangalan sa akin ng Amor eh. Oo, kahit lalaki ako, pinangalan niya ako ng Amor kasi yung amo niya, Amor. Kaya pinangalan niya sa akin, Amor. sa ilang beses na nag-live tayo, ngayon ko lang to nalaman na ang Amor pala is galing pala sa father mo. Siya yung Oo. pangalan sa'yo. That's Tapos really, alam mo yung masakit dati nung mga kaibigan ko. Nag-aaral ako dati. Yung tatay ko at saka nanay ko, hinuhusgahan nila. Nilalait. Kaya inaano din akong pumasok. Kasi parang pag naririnig ko, minsan nga dumating sa point, kinahiya ko yung magulang ko, sila nanay. Kasi nga, nilalait sila ng mga tao, mga kaibigan ko. Minsan, kinakayo ko, hindi ko pinagmamalaki na magulang ko sila. Kasi nasasaktan akong inuusgahan sila. Kaya, kahit nanani ko sinala, itinago ko na magulang ko sila. Kasi, nilalait sila ng mga kaibigan ko, mga tao. Kaya dumating sa time na, itinago ko na magulang sila. Parang kinahiya ko sila. Pero nung nagkalaman na yung utak ko, pero parang wala naman. Parang pinagmalaki ko na, natanggap ko na.
Yun ang mga pinakamasakit na gawa ko, yung itinago ko, ikinahiya ko yung nanay ko. Dahil lang sa itsura niya. Yun, ang hirap. Ang dami naranasan sa buhay. Pero kailangan nating lumaban. Ngayon, proud na proud na ako. Hindi na ako papayag na husgahan at laitin yung magulang ko. Di ba, nakikita naman natin guys, how proud Miss Catering is sa nanay niya, di ba? Like halos lahat yata ng content mo, andun yung nanay mo. Yung parang naging part na siya nung mga joking around mo na, ano ba yun, nung lumilipad siya or something. Kasi, Kailangan. I think that's one of the things na nagustuhan ng mga tao sa'yo kasi pinapakita mo talaga kung gaano mo kamahal ang family mo. So ngayon, Kailangan. ilang 'di ba meron ka mga pamangkin. Ilan yung cargo mo ngayon sa family? Yung cargo ko, si kuya, di ba yung mayroong kapatid na nagkasakit, si nanay, tas yung pamangkin ko, ako nagpapaaral, baon niya, pamasahin niya sa school, tapos ako yung nag-provide ng pang-araw-araw na pagkain, bigas, pamasahe. Parang ako yung inaasahan na nila. Nung ako na yung nakakatulong, parang ako na yung inaasahan nila nanay. Pero yung mga pamangking ko, kahit iba lang sila, may sarili sila, hindi ko pa rin sila pinapabayaan. Binibigyan ko sila, hindi ko sila pinagdadamutan kung ano yung mayroon dito sa amin. Sinashare ko, lalo na sa mga kapatid ko. Yun. Naikwento mo kanina yung parang, yun nga, yung parang na, ayokong sabihin kasi, yung parang ikinahiya mo or something yung parents mo. Kailan mo kinausap? Kinausap mo ba ang parents mo or more like parang through Hindi, action? bago ko lang. Pero yung ano, yung parang nag heart to heart talk ba kayo or parang bumawi ka na lang sa pagtulong sa kanila? Oo, bumawi na lang ako. Ganun. Parang ako na lang, alam mo, parang sa pamilya namin, kasi mga kapatid ko may mga asawa na ganyan. Parang ako na lang yung parang nagpo-push, ako na lang yung parang may sa aming magkakapatid, parang ako lang yung may pangarap para may iangat yung buhay namin, para mabago. Pero always kong pinagdadasal kung kailan kaya darating yung pangarap ko para sa pamilya ko. Kasi natatakot ako kung matupad ko yung pangarap ko. Tapos wala na si nanay. Paano pag dumating yun na sarili na akong lupa, bahay, tapos wala na siya, hindi ko nakikita. Kaya yun, natatakot ako mangyari yung ganun. Ayoko mawala siya, hindi ko naibigay yung pangarap ko para sa kanya. Dahil yun lang yung gusto niya. Kung pwede lang bumili ng 2 kilong lupa, ibibigay ko sa kanya. Yun, ang hirap. Na-realize ko na parang ako lang yung nagpupursige, parang ako lang yung may pangarap para sa pamilya namin. Ang dami namin magkakapatid, pero ako lang ang parang may pangarap para maiba yung buhay namin. Yun, pero yung pamangkin ko, inaano ko talaga siya na mag-aral siya ng mabuti. Grade 9 na siya ngayon. Sinasabi ko na mag-aral ka ng mabuti, ganyan, kasi ikaw lang yung nakalamang sa amin, grade 9 ka na ngayon. Lahat kami mga elementary lang. Kaya sabi ko, wag ka muna mag-asawa, wag kang mapariwara, mag-aral ka muna, kasi para yung bagay na hindi ko naibigay kay nanay, pwede naman ikaw yung magbigay. Amor, nababasa mo ba yung nasa comment? Like si Tess, si Ninang Tis. Oo, siya yung nagbigay ng bigas sa amin kahapon, nag-sponsor siya. Thank you, Ate Tess. Thank you sa mga nagbibigay ng agulay siya. Thank you. Siya yung nagbigay, nagpadala siya, pambili ng bigas, isang sako, luto na.
Grabe ka talaga, Tess. Okay, so ngayon, it seems like Thank you, David. puno ng pangarap si Miss Catering. So, kung merong isang bagay na matutupad ngayon din. I mean, you did mention about yung pangarap mo sa family mo, pero specifically, yung parang, ano pang specifically? Yung for sure na isang bagay na mangyayari ngayon din. Ano yun? Na pwedeng mong makuha ngayon din. Ano yun? Para sa pamilya mo. Para sa akin, gusto ko kasi magkaroon ng sariling lupa. Oh, okay. Yun yung kasi yung pangarap ko, magkaroon ng lupa. Kasi mahirap nakikiano kami ng lupa. Lalong-lalo na hindi kami okay, parang pagod na kasi kaming magpakumbaba at magrespeto sa mga taong hindi deserve respetuhin. Ganon. Kaya gusto namin magkaroon ng sariling lupa. Tapos, minsan pag nagpe-pray ako sa mga pangarap ko, minsan iniisip ko, paano ko ba matutupad yung pangarap ko? Ano ba yung gagawin ko? Siguro, hanggang isip lang to, hanggang pangarap lang. Kasi wala naman akong pinag-aralan. Hindi ko alam kung anong gagawin mo, pero hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero lumalaban lang ako. Nagtitiwala pa rin ako na darating yung panahon, darating yung time na matutupad ko yun. Di ako nawala ng pag-asa, lumalaban lang 3 times a day. Okay. So ngayon, ilang taon ka na ngayon, Miss Catering? 23. You're so young. Okay, sa 23 years of your existence, sa edad mo ngayon, ano yung pinaka-proud ka na na-accomplish mo sa edad mo ngayon? Yung ano, Yung parang na... Ano pang Tagalog sa accomplish? Yung parang na... Guys. Ano yung natupad? Nagawa? Yes, thank you, Ana. Ano yung naabot mo? Na nagawa mo? Nakamit mo? Thank you, guys. Nakamit mo, natupad mo, na nagawa mo? Ano yung pinaka-proud ka? yun, para ang nakatulong sa pamilya. Parang proud ako kasi mayroon nagbago sa buhay namin kahit papaano. At hindi na kagaya dati na ang hirap talaga. Proud ako kasi iba na talaga at nakakatulong na ako sa pamilya ko. Parang nakakakain na kami 3 times a day kahit papaano. Yun, pero hindi ko pa masasabi. Hindi pa ako kontento sa mga pangarap ko. Kaya yun lang muna. Proud ako na nagbago yung buhay namin, hindi na dati gutom. Ngayon, kahit pa paano na nakakakain na at nakakatulong na ako sa pamilya ko, sa pamangkin ko, kahit pa paano may nagbago. Okay, let's go to your love life. Meron ka bang love life? Wala, ayoko lang munang pumasok sa relasyon. Gusto ko lang munang mag-focus sa family ko. Parang ayoko lang muna kasi Grabe talaga. nasaktan na ako. Nasaktan na ako. Pero Nasaktan na. ayoko lang munang masaktan ulit. Siguro babalik na pag natupad ko na yung mga pangarap ko. Ang hirap kasi yung naranasan ko last year. But ang laki ng papasalamat ko sa tao na yon. Kasi ang dami kong natutunan sa kanya. Ang dami niyang natulong sa akin. Wala akong galit doon sa Pasko. At wala akong galit. Masaya ako sa mga na-experience ko.
at masaya akong naging part siya sa life ko. Ang dami niya mga tinuro ng mga bagay na hindi ko alam. Kaya hindi ko hinihiling na magkabalikan kami. Wala akong hinihiling na magkabalikan kami. Kaya kahit anong mangyari, wala akong galit at proud na proud ako na naging part siya ng buhay ko. At masaya ako para sa kanya. Kung ano man ang wala na akong balita sa kanya, masaya ako. Kaya proud na proud ako na naging part siya ng buhay ko. Wala na talaga kayong communication? Wala na. Blinak ko siya lahat. Kasi nakikita namin yung yung nagkakape ka. Nagano na ako, nag-glow up na ako. Lahat ng mga bagay na galing sa kanya, yung mga picture namin, tinago ko na. Sige. Okay, so 'di ba gi-mention mo 'di ba na marami kang natutunan sa kanya. Ano yung pinaka feeling mo na pinaka-importante? Kasi 'di ba sinabi mo parang ang dami mong natutunan. Yung parang tinuro niya sa iyo. Ano yung pinaka-importante para sa iyo ang natutunan mo sa kanya? Kasi siya, parang, din kasi siya, family, mahal na mahal niya din yung family niya. Kaya, nung naging kami, tinuro niya sa akin na i-priority mo yung family mo, ganyan. Oo. Yun yung mga tinuro niya sa akin kasi nakikita ko rin sa kanya na family oriented din siya, ganon. Kaya yun yung mga natutunan ko sa kanya. Tapos siya din yung mga dahilan kung bakit ako nakasahod sa Facebook, ganyan. Tapos siya lahat yung mga tumutulong sa akin nung may mga ako sa Maynila. Siya lahat, para siya yung lahat ang naging Google ko. Kaya wala akong galit sa kanya kahit ano nangyari sa amin. Wala akong galit kahit masakit yung ginawa niya sa akin. Wala talaga akong galit. Mas naging proud ako at pinagmamalaki ko siya kahit na masakit yung ginawa niya. Kung nanonood siya ngayon, ano yung message mo para sa kanya? Kung nanonood ka man ngayon, Happy New Year! Hindi, kung nanonood man siya ngayon, ingat ka palagi, ganyan, masaya ako para sa'yo. Sana dumating yung time na magkita tayo ulit magkausap kahit as a friend lang. Hindi ko pinapangarap magkabalikan kami. Gusto ko lang maging proud siya sa pinagsamahan namin. Hindi niya makalimutan yung pinagsamahan namin. Ganon. Yun lang yung gusto ko. Ipagmalaki niya na naging part ako ng life niya. At siya naman, pinagmamalaki ko siya na naging part siya ng buhay ko kasi ang laki ng natulong niya sa akin. Okay, 'di ba guys, nakita natin yung bagong viral video ni Miss Catering. Ano ba yun? Mekos Selos. Paano mo yun na-come up? Ikaw lang ba nag-iisip ng mga ganun? Oo, ako lang nag-iisip ng dati kasi mahilig kasi ako magdugtog-dugtog ng kanta. Parang habit ko rin mag-mash up, ganun. Tapos, ayun, dati nag-ano ko ng ako din yung gumawa yung nagbabiral ngayon na Humpty Dumpty, Five Little Monkey Humpty Dumpty. Ako din yung gumawa nun. Tapos, ang dami ko ng mga mash up na ginawa. Mahilig kasi ako magdugtog-dugtong. Tapos ngayon yung Mekos Selos, nahirapan ako kung paano ko idudugtong. Siyempre, ilang practice muna ako. Inisip ko kung anong nababagay para doon. Tapos yun, ipinost ko. Hindi ko in-expect na mag-viral siya, mag-aano siya. So ngayon, hindi ko alam 2 million views na ata siya ngayon or 1.7. Oo. Merong nagsabi dito, sample daw nun. Nang ano ba yun? Ano ba yung sinabi? Yung Humpty Dumpty, hindi ko na masyado alam yung kasi almost 4 years or 3 years na yon ginawa ko. Okay, so, diba, like, I'm sure
maraming nakakakita nito na merong mga gumagamit ng videos mo. Like especially sa Facebook, ang dami ko na nakikita. Anong opinion mo sa mga yung kumukuha ng video mo na Oo nga eh. Meron akong isang Facebook page nakita na kinukuha yung mga video ko. Ang tagal na nun, inaano ko parang ayaw niyang tumigil. Ganon. Tapos meron naman gumagawa ng kumukuha ng video ko, walang credit card sa akin. Oo, dapat kung mag-post kayo, lagyan niyo naman ng credit card sa akin para itag niyo ako. Okay lang naman sa akin kunin niyo yung video ko basta may credit card sa akin. oh, actually, totoo yung sinabi sino nagsabi dito? Totoo yung sabi, yes, marami ko kinukuha videos niya, mas malaki pa kita. Totoo, kasi, diba, like sa Facebook, lalo na sa Facebook, malaki ang kita doon sa views. Jasmine credit card. O, yung credit card mo bigay. Wala akong sahod ngayon sa Facebook. Bakit? Na holding hands yung sahod ko. Almost 5 months na akong walang sahod sa TikTok. Nag-start siya ng November ata December. Oo, yun. Pero yung pinagkukuhanan ko na lang araw-araw ngayon dito sa TikTok, sa pagla-live, yun ang pinagkukuhaan ko. Yung sa Facebook, wala akong sahod. Akala ko may violation ako, ganyan-ganyan. Wala naman akong violation. Complete naman yung mga requirements ko. FDA approved. Walang red tide. Kompleto yung ko. Tapos nagtanong ako tapos noon, parang parang ang lungkot-lungkot ko noon, nung last month lang ata yun. Sabi ko, parang kailangan ko nang mag-work. Kailangan ko man nang mag-work. Kasi wala na akong sahod, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. At that time, pumunta ko ng Maynila, umalis ako, tapos paglabas ko nandito si mother. Sabi ko, Nay, wala na tayong sahod sa Facebook. Kailangan ko na magtrabaho. Ayun, parang naiyak si nanay. Alam mo yung nalungkot siya, hindi niya ipinahalata sa akin na hinakap niya ako pero hindi maigpit kasi ayaw niyang iparamdam sa akin na nalulungkot siya kasi kailangan ko magtrabaho kasi wala na akong sahod sa Facebook. Tapos doon may namit akong isang vlogger, pinakita ko sa kanya yung account ko. Sabi niya, hindi, kailangan mo lang maghanap ng bank account. Kailangan mo lang maghanap ng bank account. So, ngayon, nag-aano ako kasi kulurong pa lang ako, baptismal lang ang mayroon ako. Yung ginamit kong bank account sa kaibigan ko. Oo, tapos ngayon, sa TikTok naman, yung PayPal ko nagamit kay Ate Cha, kaibigan ni manager. Kilala mo yon? Hindi, ang alam ko lang, kay manager. Di ba? Hindi, kay Ate Cha. Si manager, hawak niya rin yung Facebook ko. Like, i-secure mo siya kasi malaki ang kita sa Facebook. Makakatulong talaga sa'yo kasi mahal ka ng mga tao. Ngayon, happy naman ako na parang sana maging okay na siya. I hope, well, first sana next month maano na siya, pumasok na yung sahod kasi feeling ko parang babalik na siya. Sana nga. Sana na bumalik, hindi na holding hands yung hindi na delicious yung sahod. Nag-appeal ka? Ha? Nag-appeal ka ba kay Facebook? Or ano bang ginawa mo para hindi ma-holding hands? Kailangan ko lang ng bank account kasi hindi na inaano ni PayPal sa Facebook. Oo, kaya kailangan bank account. Sandali. Punta ka East West Bank, madali lang mag-open ng account sa kanila. Meron ba yan sa'yo, Amor? Parang wala naman. Guys, i-message nyo si Amor, i-message nyo si Miss Catering kung meron kayong suggestion na makakatulong para mas gumaan yung proseso ng pag-open niya ng account. Kaya nga,
Nagpa-process pa lang ako Ng kasi ID? 'di ba, kakabinyag ko lang. Ay, isa pa 'to yung memorable na ginawa ni Jay sa akin na hindi ko makalimutan yun. Siya yung dahilan kung bakit nabinyagan ako. Oo, Oo, naalala 'di ko. ba kolorom ako? Oo, Di ba, siya yung nagpakita nag-push. ka ng picture sa akin ng pagbinyag mo. Naalala ko yun. Oo, siya yung nag-push na pabinyagan ako kasi sabi niya 'pag hindi daw ako magpabinyag, hihiwalayan niya ako. Kaya nagpabinyag ako 3 times a day. Grabe naman. Hiwalay. Sabi ni Father, asan yung bibinyagan? So, ito, Father. Tapos yung kailangan ko lang talaga ng bank account. Ngayon, kailangan ko asikasuhin. Kailangan ko munang umano sa PSA. O iniintay ko lang yung ano ko para makapag-process na ako. Iniintay ko lang makabalik sa Facebook. Pero sa ngayon, nagtatrabaho ka ba ngayon? Or more on nagpo-focus ka lang sa pag-create ng mga content? Oo, hindi. Na-realize ko na parang kailangan ko ituloy-tuloy kasi kailangan ko ituloy-tuloy yung pag-vlog ko kasi sayang. Oo, nung umalis ako, nung pumunta ako ng Maynila, parang hirap, parang hindi ko mag-work, ganyan. Kaya na, inisip ko na hindi mag-vlog na lang ako. Lalaban ako, pagtsatsagaan ko na lang. So, ngayon, nakagawa ko ng mga content kahit papaano. Masaya pa rin ako kahit papaano hindi pa rin ako na nakakaano na may nagagawa pa rin ako mga content. Kasi meron kang paulit-ulit ko tong sinasabi sa ibang mga content creator na nakikilala ko. Ikaw kasi yung isa ka sa mga content creators na merong special sauce. Yung hindi mo kailangang ipilit, yung magawa ka lang ng content, like mag-stick yung mga tao sa'yo. Di ba, gino-joke ni ate yung be real, sa magpakatotoo ka sa sarili mo. Hindi, kahit, ano ba yung joke niya, na kahit mag-inom ka nga ng gasolina dyan, kung hindi ka gusto ng tao. Iba kasi sa'yo. Hindi pa Love ka talaga ng tao. Di ba guys, sa comment section, press 1 kung nag-agree kayo. Iba ang charisma ni Miss Catering dito sa social media, yung parang, 'di ba, ang dami nag-agree. Kasi hindi ka kasi pilit, yung natural ka ba? kailangan Yung kasi meron tayong personality and you have your own version because being a CEO of myself, you have own version and you have own company. No need to copy left to other people. You need to show what you are. So that's it. okay. So sa ngayon, sandali, nasa Leyte ka, right? Dito ka sa Leyte. Okay. So kung meron kang gustong gawin diyan sa hometown mo sa Leyte, ano yung pinaka first thing, like say for example, 'di ba kasi sinabi mo kanina gusto mong magbili ng lupa. Ano yung gusto mong ipatayo? I mean, other than the house. Is it just more like magpatayo ka lang ng bahay? Or, kasi merong minention si Ninang Tis sa comment section. Parang, she mentioned sa comment section yung restaurant. Meron kang plano na magpatayo ng restaurant? Or ano bang gusto mong gawin sa lupa na makukuha mo? Hindi. Gusto ko lang siyang kasi gusto kong tayuan ng bahay. Sabi ko nga pag sumado ko sa Facebook, pag-iipunan ko makabili ako ng lupa kasi ang tagal na hindi pa ako nakakano ng lupa. Tapos, hindi ko lang muna siya tatayuan ng bahay. Mag-iipon ako ulit. O hanggat hindi pa kami pinapalayas ng may-ari dito, mag-iipon ako. May-ari nga dito, nilagyan, alam niyo yung Encantad niya na bili na vlog ko? Nilagyan ng harang. Oo, pinipigilan niya yung pagyaman ko. Pinipigilan niya yung pag-vlog ko, kaya linagyan ng mga atabay-atabay, harang. Bakit O, kaya naman? hindi na ako nakakapag-vlog yung unboxing sa Encantadia kasi sarado na.
Grabe naman. Oo. Ano na siya, private calamity na siya. Baka nanonood sa ngayon. Anong masasabi mo sa kanya? Kung nanonood ka man ngayon, tanggalin mo na yung harang. Oo nga. Huwag naman Huwag ka, ganun. huwag ka mag-alala pag makalupa na kami, exit na kami dito. Mm. So, take us, di ba like every single day, ano yung parang, what do you call this? Can you tell us, pwede mo ikwento sa amin ang day-to-day life mo? Like pagkagising mo, ganun. Pagising ko, tulog ulit. Pagising wala pagkain, tulog ulit. Walang pagkain, tulog. Hindi, pagising ko, syempre, pagising ko, nag-ano ako niyan. Nag-ano na ako niyan, nag-edit. Mga 7, nag-edit na ako ng video ko na ipopost ko. Tapos, katapos ko mag-edit na post ko na, magla-live na ako habang nagkakape, nagla-live na ako niyan, nagla-live. Tapos niyan, yung pamangkin ko, pag wala siya dito, pag nasa school siya, may ano kasi kami, ex-deal ng pamangkin ko. May ex-deal kami. Pag wala siya dito, ako yung maghuhugas, ako yung naglilinis, ako nag-iinit ng tubig, ganyan. Tapos mag-aral lang siya ng mabuti. Tapos pag nandito si Yaya, siya naman naghuhugas, nag-ano. Parang salitan kami. Yun, ako nagsasae, nag-iinit ng tubig. Katapos ko niyan maliligo, tapos magkakape, magla-live. Yun lang yung lifestyle namin dito. Tapos dito na sa TikTok, pag live ko, manlilimos para makakain, para may pambili ng dog food sa pamilya. So, pag meron pa naman naawa nagsasend ng abuloy, thank you so much. Mahal ka talaga ng mga tao, as in. Okay, let's go back to your mom, sa nanay mo. Kumusta ang health ni nanay? Okay lang naman siya, nakakalipad pa siya 3 times a day, malakas pa naman siya. Okay lang naman yung health niya, meron siyang iniinom na gamot, lalong-lalo na yung kapatid ko na parang robot na, yung, alam mo, naalala mo yung parang nabalo na kapatid ko, na hirap na hirap ako nung kung paano ko siya iuwi dito sa Leyte. Bumalik na naman yung comatose na brain tumor niya, bumalik na naman. Nasa Maynila ako nun. Gabi-gabi ako umiiyak kasi yung kapatid ko nag-away-away, maya-maya, mga ilang araw, mga 2 days, may message yung kapatid ko, walang bigas, walang gas, ganito, ganyan. Ay, mabuti na lang yung nag-invite sa akin si Madam, binibigyan niya ako ng pera para makabili dito sa bahay pang araw-araw. Tapos baon ng pamangkin ko, tapos ito na naman gamot ng kapatid ko, ganyan. Gabi-gabi ako umiiyak. Pero wala tayong choice kundi lumaban. I have to say, Kasi pag hindi tayo lumaban, kumatos tayo. gusto kong sabihin to, kasi di ba nung pagsimula pa lang ng live na to, like, hindi ako, I'm not used to, hindi ako sanay na emotional ka. Actually, maraming nag-comment. Maraming nag-comment na like parang first time nila na nakita ka na you're very emotional. Kasi kahit ako, 'di ba, like yung mga content mo, 'di ba, pinapasaya mo kaming lahat. You're you're very very you're very emotional. Yung not exactly na iyakin na anything for no reason, pero it seems to me, kasi itatanong ko sana kung ano yung nagpapaiyak sa isang Miss Catering. Pero 'di ba pag simula pa lang ng interview Oo. Walang iyakan. Ako ngayon umiyak ako simula pa lang. Kasi gusto ko talaga, 'di ba nag-message ako sa iyo. Parang Ate Kling ganyan.
gusto ko magpa-interview sa'yo kahit hindi mo ko bayaran kasi gusto ko sabihin, gusto ko, di ba nagbibigay ka sa amin ni Aling Myrna ng Abuloy. So, gusto kong sabihin yung nararamdaman ko kasi namimiss ko lang yung dati na pinagsamahan natin na ang saya-saya natin dati. Tapos, yung bigla lang nawala, yun lang, parang nalulungkot lang ako na people come and go. Kaya gusto ko talaga sabihin yung nararamdaman ko, namimiss ko lang yung time na yon. Yun lang, kaya naiiyak ako. Sige, you're talking about that. Ano yung pinaka memorable sa mga kalokohan natin before para sa iyo? Yung yung naguhulan tayo ng ubada, ganon, yung mga palaro-laro natin. Yung mga palaro-laro natin, tapos tapos ang dami kong mga nakilala. Minsan yung mga nakilala natin nag-away-away na, hanggang ngayon nag-away-away pa rin. Naghiwalay na lang kami, nakamubo na lang ako, ganun pa rin, pero masaya tayo noon. Masaya tayo noon. Tapos yung yung lalo na tayo si Sir Gino, sino pa yon? Si Z, tapos yung isa, Sino pa ba yung isa? si Mac, Oh, si Mac, oo. si Manager, si Aling Myrna, ako, ikaw. Diba, ang saya-saya natin noon. Palagi tayong naglalaro, Oo, yung mga... katuwaan. Yun lang yung mga namiss ko. Ay, nako. O kasi, yung para sa akin, ang pinaka-memorable is yung yung ubada talaga. Number 1 talaga yung ubada. Tapos yung naghulaan, pinapahula ko sa inyo yung soup. Yung, tapos nag-away-away na kayo ni Aling Myrna kasi, di ba sinabi mo, talo ka talaga, Amor, kasi dapat soup talaga. Tapos, ang dami mo ng pinangalanan, yung mga sinigang. Tapos sabi mo, ano ba naman yan? Sino mang nagbigay niyan? Dapat specific. So, oo, yun, nag-away na kami ni Aling Myrna nang dahil lang sa soup. Kasi ano ba yun? Ano ba yung sagot ko sa kanya? Kasi siya yung nagbibigay sa'yo ng clue. Diba? Tapos hulaan mo. Pero yung word na dapat hulaan mo is yung soup. Tapos, dinidescribe niya. Tapos sabi mo, sinigang. Ano pa yung mga lumi. Yung mga ganun. Tapos, pero pinangalanan mo na halos lahat ng sabaw. Pero, Soup din naman yun eh. May sabaw. Yung gusto niya sabihin kong soup, di ba? Yan, nag-away-away. Meron nga yung kung sino na una, manok o itlog, meron pa yung tuyo or Kasama ka ba nun? Sila sila Papa Bear at saka si Z. Meron apat na about ata kami. about yung dirty. Oo. Yun, di ba? Ang dami natin mga kalokohan. So ngayon, at your age, other than sa dream mo para sa pamilya mo na magkaroon ng lupa, magpatayo ng bahay, kung sakali na natupad na yun, ano yung gusto mong matupad para sa sarili mo? Yung para lang sa'yo. Mag-rest in peace na. Hindi, pag matupad na, okay na, stable na yung family ko, pwede na ako magpokpok. 3 times a day. Hindi, gusto ko rin magkaroon ng ng business permit. Ganon, gusto ko magkaroon ng salon. Ang dami kong pangarap. Hanggang pangarap lang. Yun. Parang pag makita ko ng stable na,
May bahay na kami, may lupa na, may dugpod na sila nanay, wala na silang problemahin. Pwede na, maano ko na yung gusto makakagalaw na ako. Makakalipad na rin. Grabe siya guys, no? All about family talaga si Miss Catering. Kaya mas like ever since naman talaga nung nakilala kita, nakilala ka namin ni Greg, na-appreciate ko talaga about you is yung focus mo, yung goal mo is ma-establish mo na lahat. Yung sa Bisaya, pamahan ay tanan. Yung parang matupad lahat ang mga pangarap mo para sa pamilya mo. And ang daming nag-iiyakan kanina kasi 'di ba nung naging emotional ka na gusto mong yung parang kung pwede pa lang magicin mo ngayon na matupad ang mga pangarap mo para sa pamilya mo before pa man mawala si nanay. So, the way as it is right now, alam ba, or I mean, na-appreciate ba ni nanay at saka ng family mo? Or nakikita ba nila ang mga effort mo para sa kanila? Are you guys are you vocal? Like, do you guys paano ba? Ano ba ang communication nyo? Like, when it comes to words of affection, yung parang, help me out, guys. Yung, paano, yes, thank you. Napag-uusapan nyo ba? Parang open ba kayo when it comes to communication, yung pag-uusap? Vocal ba kayo sa mga I love you nyo, sa mga pasasalamat nyo? Or is it more yung parang by action lang? Oo. Ano lang, by action lang. Kasi ako, ayaw kong ipakita kila mother na nahihirapan na ako. Pero patuloy akong lumalaban. Minsan nga nung kahit barya na lang yung nasa bag ko, ibinibigay ko. Tapos yung kapatid ko kumakatok, kailangan niya ng pamasahe. Ang hirap kasi kahit walang-wala ka na barya na lang, ibibigay mo pa rin. Pero sinasabi ko naman sa mother na wala pa akong wala pa akong pera, wala pa akong sa TikTok kita, ban pa ako ngayon. Minsan tatakot akong maban 7 days, oh my God, ganun. Pero pag hindi naman, masaya naman yung banding namin nila nanay. Ganon. Kahit hindi namin pinapag-usapan kung ano yung plano, kung nahirapan ba kami, ganyan-ganyan. Ano lang kami, pass forward in life. Parang sinusolo ko lang lahat. Sinusolo ko lang. Ayaw kong ipayalata na ganito, wala akong pera, ganyan-ganyan. Okay, ito. Pero pag wala na talaga, sinasabi ko. So, si nanay, ano yung andun yung question sa utak ko eh. Like, what's her way of expressing her love para sa'yo? Paano niya pinapakita sa'yo na mahal ka niya? Si mother, minsan inaano niya ako, parang kumain ka na, ganyan, maalalahanin si mother. Minsan alam niya na puyat na ako kaka-live, as na ako natutulog. Tapos parang pag pina-priority niya ako magkape, ganyan, magkape ka na, kumain ka na, ganyan, bago yung lahat. Minsan nag-aasaran kami kung lumipad na siya ngayon, kung kailan yung lipad niya. Ngayon, pinaprocess ko yung flying license niya para makalipad na siya international. Para makarating na siya dyan sa lugar mo. ang layo, California! But you know what? This one, parang sandali lang. Ayun, anong oras ngayon, guys? Hindi ko makita ang oras dito. Ano ang oras ngayon? 1:32. Okay, so 1 hour. Kasi alam ko, busy ka.
Maman na amin. Mama maman ni. Babainte? Oh, mama ni. Ini mama nyay. O, sige na, kuha. Nag-gift, my goodness. Grabe sa catering. 11.7 na yung gifts mo. Thank you, guys. Kaya nga, thank you sa abuloy. Makakakain na naman kami bukas. Okay, before we end, meron ka bang message sa mga bashers mo? Sa mga bashers ko dyan, I'm not ignoring my bashers. I want to entertain. Ipagpatuloy nyo lang, you deserve na problemahin nyo yung mga taong gusto nyong problemahin. Dahil hindi naman kami yung may stress kayo. Hanggat kaya nyo panghusgan yung mga tao, go lang. Wala kaming pakialam. You need to ignore your basher. You need to entertain. Kailangan dagdagan pa natin yung huhusgahan lang. Kailangan ipagpatuloy nyo yung pamuhusgahan nyo. Problemahin nyo yung ibang tao kung yung nakakatulong sa'yo. Dahil the end of the day, baka yan yung ang reason kung bakit ka namatay dahil na-stress ka na sa problema ng ibang tao. Yun lang. Okay. Message mo para sa mga nagmamahal sa'yo, di ba? Like, ang dami mong gifters today. First of all, gusto ko lang mag-thank you sa mga sumusuporta sa akin. Thank you sa inyong lahat at thank you sa mga nagbigay ng abulay at tumulong sa akin. Maraming salamat po sa pagsusuporta. I can do my best. You make me happy and I will make sure you are in the good hands and shoulder, knees and toes. And I hope you will not rest in peace and get well soon everyone in person. So thank you so much. God bless you. I love you all. Putang ina, may Angry Birds. Nalamok na ako. Okay, I just wanna say this. Gusto ko lang sabihin, hala, live will end. Sandali, meron yung puzzle dito. There. Meron yung puzzle. Okay, gusto ko lang itong sabihin kasi, di ba, I think a lot of you guys know na maraming beses na kaming nag-live ni Miss Catering at saka ni Aling Mirna. Pero ngayon mas nakita ko talaga and mas na-appreciate ko si Miss Catering. And mas na-appreciate ko yung presence ng Miss Catering dito sa social media. Kasi like the same thing that Aling Mirna was saying, na yung parang ang tingin kasi ng ibang tao, like, we're talking about TikTok. Yung parang TikTok lang to. Pero ang hindi alam ng mga ibang tao, na pag merong mga tao na, like say for example, yung mga tao na andon sa abroad, yung malungkot sila kasi malayo sila sa pamilya, every time nag-o-open sila ng TikTok, tapos nakikita nila yung mga good vibes na live, siya, like it makes their heart happy. Yung parang yung ibang mga tao, merong mga depression episode and all that. There are some cases kasi na parang yung kulang na lang, yung parang fish hook na isang pitik lang, bibigay na yung ibang tao. Yes, stress reliever. Pag napanood nila kayo, nagiging, it gives them hope na kaya pa. So, in behalf sa mga followers mo, sa mga viewers mo, maraming salamat talaga, Miss Catering, kasi napapasaya mo kaming lahat. So, we need you to keep going. Maraming nagmamahal sa'yo. Kahit marami din akong problema, pinagdadaanan, nagagawa ko pa rin magpasaya sa mga tao. Kaya thank you sa mga sumusuporta sa akin. I love you. Okay. Sana hindi kayo magsawang suportahan ako. Hintayin yung akong magsawa. Charot. Wait, wag ka ganyan. Magsawa mag-vlog. Okay. Gusto ko itong gawin to with you. Di ba yung sinasabi ko na, hi, my name is Jenny. This is my voice, Catch Voice. Now, Miss Catering. So, ang gawin mo, hi, my name is Amor. This is my voice. Tapos sabihin mo kung anong gusto mong sabihin about you.
Lumayas muna kayo. Kuya. Yan yung eray. Dali na. Okay. Repeat. Sabihin mo, hi, my name is Amor. This is my voice. Tapos sabihin mo kung anong gusto mong sabihin about you. Hi everyone. This is Miss Catering and this is my voice. We have aftertaste in Burnal Canal. So I would like to all of you, thank you so much for having my quality. And I love you. And I hope you always hear for me. And don't forget to click my Almoranas to be updated to all my social mental account. I love you everyone. And rest in peace. Sarang iyo 3 times a day. Ganyan. Thank you. Salamat talaga, Miss Catering, sa pagpa-unlock. I know, like, matagal na tayong hindi nagla-live or nag-usap via phone. But this has been such pleasure na nandito ka. And pasensya na, guys, kasi alam ko naman matalino yan si Miss Catering, pero I want to accommodate kasi sa kanya. Tapos hindi naman siya Bisaya, hindi ko naman siya pwede Bisayain. So, so andun na yung question sa utak ko, pero parang gina-route ko into Tagalog. But thank you guys for everyone na nanood, especially sa mga gifters. You are at 11.8, Miss Catering. Thank you sa Abuloy. Mabuhay Thank kayo 3 times a day. Well, thank you everybody, and I hope you have a great night. Ingat-ingat, Miss Catering. We'll see you again Thank you, later. Ma'am Kling, sa pag-invite sa akin. Thank you dahil binigyan mo ko ng time para impressing to my emotionality. God bless you and get well soon. I love you everyone. Thank you sa panonood. Thank you sa time. Biglang nagkasakit. Alright guys, bye-bye. Good night. Thank you, Miss Catering. Right. Oo, kasi may lakad pa ako. Thank you. Thank you, Ma'am Kling. Thank you sa Buloy. Thank you.